Nasa dugo daw talaga na itong mga Duterte, yung hilig magbanta na akala mo talaga ay matatakot ang mga kababayan natin, ang taong bayan sa kanilang mga binibitawang salita. May pagbabanta po etong si Pulong Duterte. Wow! Siya pa etong may ganang magbanta. Ano ho? Sa puntong ito, sa halip na kayo ay medyo mag-lay low sa inyong mga kawalang hiyaan, katulad nga na itong bagong banta mo, talaga ba? Ito ba ang gusto ng mga DDS? Yung kaguluhan? O ay baka kasi talagang diyan kayo nabubuhay? Kasi marami tayong kilalang DDS na mayat maya ay hanap or gulo ang hanap. Lagi bang away? Nagkikrave lagi sa away at gulo etong mga ito. Ganyan na ganyan ang DDS. Ganyan na ganyan ang mga taga-suporta ng mga Duterte. No wonder. Kasi ganyan na ganyan din itong mga Duterte. Lalo na itong si Pulong Duterte. Ang saklap. Oh, ang sinasabi niya, kapag ang tatay daw niya ay namayapa sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Nang ibig sabihin, guguluhin niya ang ating bansa. Naku po, por Diyos por Santo, matagal niyo na pong ginugulo at winawalang hiya ang ating bansa. Kaya nga ngayon ay unti-unti nang nalalagay sa ayos. Unti-unti na kayong itutuwid. Unti-unti na kayong nabubuking at nabibisto lahat ng kawalang hiyaan nyo. Yan ang nangyayari. Talaga ba may kakayahan ka na gumawa ng kaguluhan sa ating bansa sa ngayon? Noon siguro. Kasi naandyan yung magulang mo, naandyan si Digong na nasa pwesto. Pero ngayon, I doubt. I doubt. Hindi nga kayo makabuo ng isang malaking rally. At nga pala, bago pa man maaresto etong si Digong, nagbanta rin kayo na magkakagulo eh. Nagkagulo ba? Di ba hindi? Oh, ay mga duwag pala etong mga litsugas na ito eh. Ang tatapang na akala mo talaga may ibubuga. Oh, aber, sabi ng isa. Tignan natin kung kaya niya kung magkaisa ang mga Pilipino maliban sa mga didishet laban sa pamilya niya. Totoo naman eh. Kumakapit na lang kayo doon sa mga tanga na taga-suporta nyo, yung mga diehard. Doon na lang eh. Isipin nyo na lang na ang mga taga-suporta nyo ay tanga. Abay kahit anong dami pa daw niyan, walang power.